Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doktor. Magtanggol po, isang doktor na may 35 taon ng karanasan. At sa araw na ito, ating tatalakayin ang paksang, ang lihim na panganib ng kamote sa inyong mga bato at ang ligtas na paraan ng pagkonsumo nito. Naisip niyo na po ba na ang isang ordinaryong kamote na madalas nating nakikita sa ating hapagkainan ay maaaring unti-unting nagtutulak sa isang tao patungo sa bangungot ng dialysis? Kung tunay po ninyong nais na iwasan ang isang buhay na nakatali sa isang dialysis machine, nakikiusap po ako na huwag ninyong basta na lamang isang tabi ang mga ibabahagi ko sa mga susunod na sandali. Ngayong araw, habang nakatayo ako sa harap ng kamera, mas mabigat ang aking kalooban kumpara sa mga nakaraang pagkakataon. Dahil mayroon po akong isang katotohanang kailangang sabihin kahit na ito ay hindi madaling pakinggan, ang matamis at masarap na kamote na halos araw-araw nating kinakain nang walang pag-aalala, sa ilang mga pagkakataon ay maaaring maging isang tahimik na banta sa buhay ng tao, lalo na po sa ating mga nakatatanda kung saan ang kakayahan ng kanilang mga bato, kidneys ay hindi na kasing lakas noong kanilang kabataan. Ang mga sasabihin ko po ngayon ay hindi para manakot, kundi isang mahalagang paalala na nagmumula sa aking responsibilidad at konsensya bilang isang profesional sa larangan ng medisina. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ni Lolo Jose, isang 75 taong gulang na taga Batangas na dinala sa aking klinika sa isang kalagayang labis na ikinagulat at ipinag-alala ng kanyang buong pamilya. Bago ang insidenteng iyon, si Lolo Jose ay kilala bilang isang napakalusog na senior citizen. Araw-araw siyang naglalakad sa plaza at paminsan-minsan ay sumasali pa sa Zumba session kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit isang umaga, bigla na lamang kumabog ng mabilis at wala sa ritmo ang kanyang puso, nanlambot ang kanyang mga kamay at paa at siya'y nakaramdam ng matinding pagkahilo. Bigla na lamang siyang natumba sa gilid ng daan habang pauwi mula sa palengke. Sa simula, inakala niyang ito ay dahil lamang sa panghihina ng katawan. Nag-isip siyang uminom na lamang ng mga bitamina para bumalik ang kanyang lakas. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ang pinakaugat ng kanyang problema ay nagmula sa kanyang nakasanayang pagkain ng kamote araw-araw. Isang gawin na buong puso niyang pinaniniwalaan na nakapagpapalusog. Narinig kasi ni Lolo Jose mula sa marami na ang kamote ay mabuti para sa panunaw at sa puso, kaya namang ginawa niya itong regular na bahagi ng kanyang dieta at minsan pa nga ay ipinapalit niya ito sa kanin bilang pangunahing pagkain. Mahalaga pong maintindihan ninyo na ang ating mga bato ay parang isang napakadetalyadong filter. Ang pangunahing trabaho nito ay salain at alisin ang mga dumi at sobrang sustansya mula sa ating dugo. Ngunit, wala pong filter na tumatagal magpakailanman. Ayon sa siyensya medikal, pagkatapos ng edad na 60, ang paggana ng ating bato ay natural na bumababa ng humigit kumulang 1% bawat taon. Pagsapit ng edad na 70, marami sa ating mga senior citizen ang mayroon na lamang mas mababa sa kalahati ng kapasidad ng kanilang bato kumpara noong sila ay bata pa, at madalas ay hindi nila ito namamalayan. Ang pinakadelikado sa lahat ay ang ating mga bato ay isang tahimik na organ. Halos hindi ito nagdudulot ng sakit o malinaw na sintomas hanggat hindi pa nasisira ang mahigit 80% ng kabuuang kapasidad nito. Habang unti-unting humihina ang filter na ito, marami sa atin ang hindi sinasadyang nagdaragdag ng pabigat dito. Alam niyo po ba na sa loob lamang ng 100 gramo ng kamote, mayroon na itong taglay na 542 milligrams ng potassium. Mas mataas pa po ito kaysa sa saging. Para sa isang bata at malusog na tao, ang potassium ay isang mahalagang mineral na tumutulong sa pagpapanatili ng normal na presyon ng dugo. Subalit, para sa isang nakatatanda na may mahinang bato, ang sobrang potassium ay nagiging isang dumi na mahirap ilabas ng katawan. Ito ay naiipon sa dugo at walang mapuntahan. Kapag tumaas na ang antas ng potassium sa dugo, ang katawan ay papasok sa isang state of emergency. Ang mga kalamnan ay maaaring makaranas ng pamamanhid o paralysis. Ang mga electrical signal na kumokontrol sa tibok ng puso ay nagugulo. At sa mga malalang kaso, maaari itong maging sanhi ng biglaang paghinto ng puso o cardiac arrest. Ito po ay hindi haka-haka. Ito ay isang klinikal na katotohanan.
Taon-taon, ang mga ospital sa Pilipinas ay tumatanggap ng maraming kaso ng emergency sa mga nakatatanda dahil lamang sa hyperkalemia o pagtaas ng potassium sa dugo na dulot ng maling paraan ng pagkain. At ang kamote ay isa sa mga karaniwang salarin. Sa video na ito, malinaw kong ibabahagi sa inyo ang 3 uri ng pagkain na kapag isinabay sa kamote ay maaaring mabilis na makasira sa inyong mga bato. Ituturo ko rin po ang tamang paraan ng pagkain upang bigyan ng pagkakataon ng inyong mga bato na makabawi at gumana ng mas matatag. Sasabihin ko rin kung paano binago ni Lolo Jose ang kanyang mga nakagawian upang maibalik ang kanyang kalusugan at muling matamasa ang kanyang katandaan ng payapa. Kaya naman, hinihiling ko po na subaybayan ninyo ito hanggang sa huli dahil sa pamamagitan lamang ng pakikinig ng buo, ang inyong hapagkainan ay maaaring maging isang tunay na pinagmumulan ng lunas sa halip na isang nakatagong panganib. Bago tayo magpatuloy, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang mga ibabahagi ko, mangyaring bigyan niyo po ako ng isang like. At kung mag-iiwan kayo ng 3 salita, mahal ko ba to ko sa comment section. Ito po ay magiging malaking inspirasyon para sa akin na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga ganitong kaalaman para sa kalusugan. Ngayon, simulan na natin ang pinakamahalagang bahagi. Mula dito, nakikiusap po ako na makinig kayong mabuti at tandaan ang bawat detalye. Unang bahagi, ang 3 kalamidad na kombinasyon ng kamote na nakakasira ng bato. Mga minamahal kong kababayan, kapag tayo ay umabot na sa edad na 70, ang ating katawan ay hindi na gumagana tulad noong tayo ay nasa kabataan. May mga pagkain na itinuturing na napakalusog para sa mga nasa katanghaliang gulang, ngunit kapag mali ang pagkakasabay, nagiging mapanganib na pabigat ito sa bato at puso ng mga nakatatanda. Ito po ay hindi tungkol sa sobrang paghihigpit, kundi isang prinsipyo ng kaligtasan upang mapanatili ang mga organ na tahimik na nagtatrabaho araw-araw na hindi natin na itutulak sa kanilang hangganan. Bilang isang doktor na nag-aalaga sa kalusugan ng mga senior citizen, kailangan kong sabihin ng diretso. May mga kombinasyon ng pagkain na kahit pasabihin ng ibang doktor na kumain kayo ng kamote, kailangan pa rin ninyong iwasan ng may determinasyon. Unang kalamidad na tambalan, gatas at kamote, ang potassium bomb para sa mga nakatatanda. Ang unang pagkain na ipinapayo kong alisin ninyo agad sa hapagkainan kapag mayroon ng kamote ay ang gatas. Marami po sigurong magugulat at magtatanong, Dok, madalas akong mabilaukan sa kamote. Ano pong masama kung uminom ako ng gatas para mas madaling lumunok? Para sa mga bata, maaaring hindi ito problema. Ngunit para sa mga nakatatanda na may humihinang bato, ito ay isang napakapanganib na kombinasyon. Sa siyentipikong paliwanag, ang kamote po ay siksik sa potassium. Sa katunayan, ang isang katamtamang laking kamote ay naglalaman na ng mahigit 500 mg ng potassium. Samantala, ang isang baso ng gatas ay mayroon ding humigit kumulang 300 mg ng potassium. Kapag pinagsabay ninyo ang dalawang ito sa isang kainan lamang, ang katawan ninyo ay tatanggap ng mahigit 100 mg ng potassium. Kung ang bato ay bata at malakas pa, kayang-kaya nitong salain at ilabas ang ganitong karaming potassium. Ngunit sa bato ng isang senior citizen na unti-unti nang humihina, ang dami ng potassium na ito ay hindi mapoproseso agad na nagre-resulta sa pagkaipon nito sa dugo. Ang pinaka-nakakatakot sa sakit sa bato ay halos hindi ito nagdudulot ng sakit, maaaring tahimik na mawala ang 70% ng function ng inyong bato habang kayo ay namumuhay ng normal. Ang kaisipang, okay pa naman ako ang siyang pinakamaikling daan patungo sa tuluyang pagkasira ng tahimik na organ na ito. Kapag tumaas ang potassium sa dugo, ang panganib ay hindi lamang sa bato, kundi pati na rin sa puso. Isipin niyo po ang puso bilang isang makinang pambomba na gumagana dahil sa isang napakasalimuot na sistema ng mga electrical signal. Kapag ang antas ng potassium sa dugo ay lumampas sa ligtas na level, ang mga signal na ito ay nagugulo para itong isang kable ng kuryente na nagkakaroon ng short circuit na nagiging sanhi ng pagkindat-kindat ng ilaw hanggang sa bigla na lang itong pumuputok. Sa medikal na terminolohiya, ito ay nagpapakita bilang arrhythmia o irregular na tibok ng puso at sa pinakamasamang sitwasyon, bigla ang paghinto ng puso. Mayroon akong isang pasyente, si Mang Karding. Pagkatapos ng kanyang panghapong paglalakad,
Kumain siya ng nilagang kamote at uminom ng isang basong malamig na gatas para daw mas madali itong matunaw. Ilang oras lamang ang lumipas, isinugod siya sa ospital dahil sa arrhythmia na dulot ng mataas na potassium sa dugo. Isang sitwasyon na kailanman ay hindi inakala ng kanyang pamilya. Hindi pa po dyan nagtatapos. Sa pagtanda, ang kakayahan nating tunawin ang lactose sa gatas ay bumababa. Kapag ang gatas ay hinalo sa starch ng kamote, mas nagiging matindi ang proseso ng fermentation sa bituka na lumilikha ng napakaraming hangin. Ang resulta, bloated o kinakabag, hirap sa pagdighay, at pakiramdam na hindi komportable na nagdudulot ng pressure sa tiyan at lalong nagpapahirap sa pagtulog at paghinga sa gabi. Kaya sa isang kainan na akala natin ay simple lamang, pinapasan ng bato ang sobrang potassium, nagdurusa ang puso sa gulo ng electrical signals, at ang tiyan at bituka naman ay punong-puno ng hangin. Isang sitwasyon na ganap na delikado para sa kalusugan ng isang nakatatanda. Kaya naman, sana po ay tandaan ninyong mabuti, ang kamote at gatas ay hindi tambalan para sa mga senior citizen. Ang pag-iwas sa kombinasyong ito ay hindi isang kawalan, kundi isang matalinong pagpili para protektahan ang inyong bato at puso sa mga natitira ninyong mahalagang taon. Ikalawang kalamidad na tambalan, kamote, at mga pagkaing maaalat tulad ng atsara, bagoong o tuyo. Ang ikalawang uri ng pagkain na dapat ninyong iwasan na isabay sa kamote ay ang mga paborito nating pagkaing maaalat tulad ng atsara, bagoong o tuyo. Nauunawaan ko po na sa kulturang Pilipino, ang pagkain ng kamote na may kasamang kaunting alat para pampagana ay isang nakasanayan na ng marami sa atin sa loob ng maraming dekada. Subalit, pagdating sa edad na 60 o 70, ang nakasanayang ito ay nagiging isang tahimik na panganib sa ating mga bato na iilan lamang ang nakakaalam. Sa aspetong pisyolohikal, ang mga pagkaing tulad ng bagoong at tuyo ay naglalaman ng napakataas na antas ng sodium. Kapag pumasok ang maraming sodium sa katawan, ang ating bato ay agad na napupunta sa isang state of alarm. Ang trabaho nito ngayon ay ilabas ang sodium sa lalong madaling panahon para mapanatiling balanse ang presyon ng dugo. Ang problema, para mailabas ang sodium, kailangan nitong hilahin palabas ang potassium mula sa dugo at sa pagkain kakakain lang. At alam naman natin na ang kamote ay siksik sa potassium. Ang puwersahang prosesong ito ay naglalagay sa ating mga glomeruli, ang mga napakaliliit at sensitibong filter sa loob ng bato, sa isang estado ng matinding stress at pagkapagod. Ang mas nakakabahala pa ay ang mga commercial na bagoong at tuyo ngayon ay kadalasang mas mataas ang taglay na asin para tumagal ang kanilang shelf life. Ibig sabihin, isang maliit na serving lamang ay sapat na para magdulot ng malaking pressure sa bato, lalo na sa isang senior citizen na ang bato ay kalahati na lang ang kapasidad kumpara sa isang bata. Ang panandaliang sarap ng tamis ng kamote na humahalo sa alat ng bagoong ay hindi ninyo namamalayan na nagtutulak sa inyong mga bato sa pagkasira. Para mas madali ninyong maintindihan, madalas kong ihalin tulad ang mga glomeruli sa isang lumang sistema ng tubo sa isang matandang bahay. Kung magkokonekta kayo ng isang high-pressure hose at bubuksan ito ng todo lakas, ang mga tubo ay madaling masisira, magkakaroon ng lamat o tuluyang bibigay. Ganoon din po ang sinasapit ng ating mga bato. Kapag ang pressure ng pagsala ay masyadong malaki at tuloy-tuloy, ang mga glomeruli ay tumitigas. Sa medisina, ito ay tinatawag na glomerulosclerosis. At kapag nangyari na po ito, sasabihin ko na po ng diretsyo, wala na itong lunas. Hindi sumisigaw ng sakit ang bato. Ngunit ang bawat maliit na filter ay unti-unting namamatay ng tahimik. Sa aking karanasan dito sa Pilipinas, sa pagsusuri sa mga taong may chronic kidney disease, may isang bagay akong napansin na dapat pag-isipan. Karamihan sa kanila ay may mahabang kasaysayan ng pagkain ng maaalat at madalas na kumukonsumo ng mga pagkaing mayaman sa potassium. Sa edad na 70, hindi na kaya ng bato ang sabay na pagproseso ng mataas na sodium at mataas na potassium. Kung paulit-ulit itong mangyayari, ang huling hantungan ay maaaring kidney failure at sa puntong iyon, marami ang napipilitang ialay ang kanilang buhay sa isang dialysis machine. Nais ko pong tandaan ninyo ang isang mahalagang pangungusap. Kapag ang sodium at potassium ay nagsama sa isang mahinang bato,
Ang inyong bato ang nagiging battlefield. Hindi ito sumisigaw, pero darating ang araw na bigla na lang itong titigil sa paggana. Sa mga sandaling ito, marahil ang inyong mga mahal sa buhay ay kumakain pa rin ng kamote na may kasamang bagoong, iniisip na ito ay isang simpleng merienda. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang aking sinasabi, mangyaring ibahagi ninyo ito sa kanila. Minsan, ang isang tamang paalala ay maaaring maging pinakamalaking regalo para protektahan ang kanilang mga bato at pahabain ang kanilang malusog na buhay. Ikatlong kalamidad na tambalan, kamote, at prutas na persimmon. Pagkatapos kumain ng kamote, mahigpit ko pong ipinagbabawal ang pagkain ng prutas na persimmon, mapahinog man ito o tuyo, sa loob ng hindi bababa sa 5 oras. Ito po ay isang seryosong babala para sa ating mga nakatatanda dahil marami na akong nakitang kaso ng matinding komplikasyon dahil lamang sa gawin na ito na inaakalang walang masama. Marami sa atin ang may ugali na kumain ng nilagang kamote para sa mainit na pakiramdam sa tiyan at pagkatapos ay kakain ng persimmon bilang panghimagas para pampalamig. Ngunit ang mismong kombinasyong ito ang tahimik na lumilikha ng mga mapanganib na bato sa loob ng ating sikmura. Ayon sa siyensya, ang kamote ay mayaman sa pectin, habang ang persimmon naman ay mayaman sa tannin. Kapag ang dalawang kemikal na ito ay nagkita sa acidic na kapaligiran ng sikmura, sila ay nagdidikit ng napakatibay, parang pandikit. Unti-unti, bumubuo ito ng isang matigas na masa na tinatawag na bezoar o sa ating lokal na tawag, bato sa sikmura. Ang bukol na ito ay hindi malambot, hindi natutunaw, at hindi madaling mailabas. Nananatili ito sa loob ng sikmura, nagiging hadlang sa panunaw, nagdudulot ng pakiramdam na laging busog, mabigat ang tiyan, pagduduwal, at ang mas delikado, iniipit nito ang pader ng sikmura na nagpapabagal sa daloy ng dugo na nagbibigay sustansya dito. Isipin nyo na lang po na nagbuhos kayo ng rugby sa isang tumpok ng pinong buhangin. Sa isang iglap, ito ay titigas na parang bato. Ganoon din po ang nangyayari sa loob ng sikmura. Dahil hindi matunaw, ang matigas na bukol na ito ay patuloy na kumikiskis sa lining ng sikmura na sa katagalan ay nagdudulot ng pamamaga, ulcer o di kaya'y pagdurugo. Para sa mga nakatatanda, ang lining ng sikmura ay mas manipis at mas mahina na, kaya mas malala ang pinsalang idinudulot nito. Pero may mas nakakatakot pa pong epekto. Kapag ang pagkain ay naipit sa paligid ng bato na ito ay nabubulok at naglalabas ng mga lason o toxins. Ang mga lason na ito ay hindi lang nananatili sa sikmura, kundi sumasama sa daloy ng dugo at dumidiretso sa mga bato. Sa pagkakataong ito, ang bato na pagod na sa pagproseso ng mataas na potassium mula sa kamote ay kailangan pang harapin ang mga lason na ito. Ang panganib ng acute kidney failure ay tunay na posible. Lalo na pong mapanganib ito sa mga umiinom ng gamot sa high blood o sa puso na may epektong nagpapanatili ng potassium sa katawan. Sa ganitong kaso, ang pagkain ng kamote na susundan ng persimmon ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Ang potassium ay hindi mailabas. Ang mga lason ay patuloy na nabubuo at ang puso ay napipilitang magtrabaho sa isang magulong kapaligiran. Ang panganib ng arrhythmia at biglaang paghinto ng puso ay maaaring mangyari anumang oras. Gusto ko pong tandaan ninyo, ang kamote at persimmon ay hindi masamang pagkain, ngunit kapag mali ang oras at paraan ng pagkain, ito ay nagiging isang panganib. Sa ating pagtanda, bawat pagpili natin sa pagkain ay hindi lang para mabusog, kundi para mapangalagaan ang mga organ na tahimik na nagsilbi sa atin sa buong buhay natin. Ikalawang bahagi, ang 3 perpektong tambalan ng kamote na mabuti sa bato. Mula sa pananaw ng modernong medisina para sa mga nakatatanda, nais ko pong linawin na ang kamote sa kanyang sarili ay hindi masama sa bato. Ang problema ay wala sa kamote, kundi nasa paraan ng inyong pagkain at kung ano ang isinasabay dito. Para sa mga taong higit sa 60, ang bato ay mas mabagal na magtrabaho. Ang kakayahan nitong magbalanse ng mineral ay hindi na kasing episyente. Kaya naman, kapag ang kamote ay isinabay sa tamang pagkain, ito ay hindi lang ligtas, kundi nagiging isang banayad na pinagmumula ng enerhiya na nakakatulong pa na bawasan ang bigat ng trabaho ng bato. Unang perpektong tambalan, kamote at mga gulay na may murang berdeng dahon tulad ng pechay o repolyo.
Kabaligtaran ng mga nakamamatay na kombinasyon, ang pagsasama ng kamote at mga gulay tulad ng pechay, repolyo o dahon ng malunggay ay isa sa mga pinakaligtas at pinakamatalinong pagpili. Ang mga gulay na ito ay mayaman sa soluble fiber. Kapag nasa bituka, bumubuo ito ng isang natural na gel na bumabalot sa pagkain. Pinababagal nito ang pag-release at pag-absorb ng potassium mula sa kamote. Dahil dito, ang potassium ay dahan-dahang pumapasok sa dugo, hindi nagdudulot ng shock sa sistema ng pagsala ng bato. Isipin ninyo na ang mga gulay na ito ay parang shock absorber para sa inyong mga bato. Hindi lang nito pinoprotektahan ng bato. Nakakatulong din ito sa ating mga bituka. Ang fiber ay tumutulong na linisin ang bituka, na nagbabawas sa mga lason na kailangan pang salain ng bato. Ito ang dahilan kung bakit ang mga senior citizen na kumakain ng kamote na may kasamang gulay ay bihirang makaranas ng kabag at mas matatag ang kanilang kidney function sa paglipas ng panahon. Ikalawang perpektong tambalan, kamote at itim na beans niluto ng malabnaw. Kung ang unang tambalan ay parang shock absorber, ang kamote na sinamahan ng sabaw ng nilagang itim na beans ay parang isang therapy na nagpapagaling. Pareho sa tradisyonal at modernong medisina, ang itim na beans ay kilalang mabuti sa bato. Ngunit mahalaga ang paraan ng pagluto. Dapat itong ilaga ng malabnaw at inumin ang sabaw o kumain ng kaunting butil. Ang kombinasyong ito ay lumilikha ng isang mabagal na metabolismo na akma para sa mga nakatatanda. Ang itim na beans ay mayaman sa antioxidants na tumutulong, nabawasan ang stress sa mga glomeruli, pinapabagal ang pagtigas nito na dulot ng pagtanda. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng banayad na enerhiya mula sa kamote habang ang itim na beans ay tahimik na sumusuporta sa paggaling ng bato. Sa aking obserbasyon, ang mga pasyenteng regular na kumakain nito ay masigla at bihirang makaranas ng pamamanas sa paa. Ikatlong perpektong tambalan, kamote at isda o baboy na walang taba, pinasinggawan o nilaga. Sa pag-aalaga ng bato, ang pinakamahirap ay hindi ang pag-iwas, kundi ang pagkain ng sapat na sustansya nang hindi nagiging pabigat. Dito pumapasok ang kombinasyon ng kamote at nilaga o steam na isda, tulad ng tilapia o bangus o nilagang baboy na walang taba. Ito ang madalas kong inirerekomenda sa mga pasyenteng nangangayayat, nanghihina at natatakot kumain ng protina dahil baka makasama sa bato. Ang problema ay wala sa protina, kundi sa uri nito at sa paraan ng pagluto. Ang steamed na isda o nilagang baboy ay simple na protina, madaling tunawin at kaunti lang ang nililikhang dumi, nitrogenous waste. Kapag isinabay sa kamote, na mayaman sa complex carbohydrates at fiber, mas bumabagal ang pag-absorb ng protina, kaya hindi nabibigla ang bato. Ang pagpapakulo o pag-steam ay iniiwasan din ang sobrang asin at mantika mula sa pagprito na nakakatulong na mapanatiling stable ang presyon ng dugo, isang napakahalagang bagay para sa kalusugan ng bato. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng balanse sa pagitan ng enerhiya at lakas. Ang kamote ay pagkain mula sa lupa, simple at matatag. Ang isda at baboy ay nagbibigay ng lakas para mapanatili ang kalamnan. Ito ay isang pagkain na may respeto sa mabagal na ritmo ng tumatandang katawan. Ikatlong bahagi, ang sikreto sa tamang paghahanda ng kamote para mailigtas ang bato. Hindi lamang ang kinakain ang mahalaga, kundi pati na rin ang paraan ng paghahanda. Tandaan po ninyo ang isang napakahalagang prinsipyo. Iwasan ang pagkain ng inihaw na kamote-kamote Q o baked kamote kahit pa ito ay inihaw sa uling o sa air fryer. Kapag ang kamote ay iniihaw, nawawala ang tubig nito at ang natural na asukal ay nagiging mas puro. Mas nagiging matamis at masarap ito, ngunit ang kapalit ay ang biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Ang inihaw na kamote ay may glycemic index na halos doble kumpara sa nilaga. Ang mabilis na pagpasok ng asukal sa dugo ay nagpapalapot dito na parang arnibal. Ang malapot na dugo ay nagpapabagal sa daloy nito sa maliliit na ugat sa bato na nagdudulot ng matinding pressure sa mga glomeruli. Sa katagalan, sinisira nito ang mga filter ng bato nang hindi ninyo namamalayan. Ano po ang tamang paraan? Ang sagot ay simple, ilaga o i-steam at pagkatapos ay palamigin at kainin ng malamig. Kapag ang nilagang kamote ay pinalamig, ang starch nito ay nagbabago at bumubuo ng tinatawag na resistant starch.
Ito ay isang uri ng starch na hindi mabilis maabsorb ng katawan. Sa halip, dumidiretso ito sa bituka kung saan nagsisilbi itong pagkain para sa mga mabubuting bakterya. Dahil dito, ang blood sugar ay dahan-dahan at stable na tumataas, hindi nagdudulot ng shock sa mga ugat at sa bato. Ang pagkain ng malamig na nilagang kamote ay sumasalamin sa diwa ng malusog na pagtanda, bagalan para tumagal. Hindi kailangan ng sobrang sarap, kundi ang kailangan ay isang paraan na banayad para sa katawan. Ika-4 na bahagi. Ang schedule ng pagkain ng kamote na nakapagligtas sa bato. Ngayon, ibabahagi ko po ang schedule na tumulong kay Lolo Jose na mapanatiling stable ang kanyang kidney function. Umaga. Pagkagising, uminom muna ng isang basong maligamgam na tubig para palabnawin ang dugo at dahan-dahang gisingin ang bato. Pagkatapos ng 15 minuto, kumain ng kalahating piraso ng kamote na nilaga na noong nakaraang araw at pinalamig sa ref. Laging may kasamang salad ng repolyo para protektahan ang sikmura. Ang pinakamahalaga, nguyain ang bawat subo ng hindi bababa sa 30 beses. Tanghalian. Normal na pagkain kasama ang pamilya, hindi kailangang maghigpit ng sobra. Gabi. Kung nag-crave ng kamote, laging tandaan na huwag itong kainin ng mag-isa. Isabay ito sa isang mangkok ng sabaw ng labanos o ensaladang labanos. Ang labanos ay may enzymes na tumutulong tunawin ang starch at ang tubig nito ay tumutulong na palabnawin ang konsentrasyon ng potassium. Merienda. Sa pagitan ng mga kainan, kung nagugutom, kumain ng kalahating mansanas na may balat. Ang balat nito ay naglalaman ng pectin na nagpapabagal din sa pag-absorb ng asukal. Laging piliin ang nilaga o steamed. Huwag na huwag ang inihaw. Para sa mga senior citizen, ang ligtas na dami ay kalahating piraso lang kada araw. At isang huling paalala. Kung pagkatapos kumain ng kamote ay nakaranas kayo ng pulikat, cramps, panginginig ng kalamnan o bigla ang kaba, maaring senyales ito ng pagtaas ng potassium. Itigil agad ang pagkain at kumonsulta sa doktor. Conclusion. Naalala niyo pa po ba si Lolo Jose? Kahapon lang ay bumalik siya sa ospital para sa kanyang regular na check-up. Ang kanyang mukha ay mas maliwanag na, ang kanyang mga mata ay hindi na mukhang pagod. Ang kanyang kidney function test ay bumalik na sa normal na level. Ang mabilis na tibok ng puso at pamamanhid ay nawala na. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at sinabing, "Dok, noong una mahirap baguhin ang nakasanayan. Pero pagkatapos ng ilang linggo, ang katawan ko na mismo ang nagsabi sa akin na ito ang tama. Mas magaan ang pakiramdam ko." Ngayon, tuwing naglalakad siya sa umaga, baon niya ang kalahating pirasong malamig na kamote at kalahating mansanas. Ang kalusugan po ay wala sa malayo. Ito ay nasa maliliit na pagpili natin sa ating hapagkainan araw-araw. Ang pagbabago ng gawin ngayon kahit gaano kaliit ay maaaring makaiwas sa inyo sa mga mabibigat na pamamaraan sa hinaharap. May karapatan po kayong mabuhay ng malusog at maligaya ng matagal. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig hanggang sa huling sandali. Ang inyong malusog na ngiti ang siyang pinakamalaking kaligayahan para sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pagbabahagi ng kaalaman, naway manatili kayong malusog at malakas. Maraming salamat po